Isang mapagpalang araw sa inyo mga kalihim. Panibagong kwento ng kababalaghan ang inyong mapapakinggan. Ako si Papa Obet at ito ang Lihim ng Gabi. Tawagin mo na lamang akong si Joseph. Ang kwento pong ito ay ibinahagi sa akin ng naging kosa ko noon na si Nonoy. Ito po ay tungkol sa tinaguriang The Lost Dragon, Wonder Worker at Miracle Man ng Pampanga na si Apo Iro. Noong 1886, ang Pangasinense Ilocano na si Julian Baltazar o kilala rin bilang si Apo Laki ay hinulaan ng isang pandaigdigang delubyo na uurong sa isla ng Santa Ana kasama ang kanyang daang-daang mananampalataya. Noong 1901, nahumaling ang mga paralitiko sa Cavite Viejo sa isang faith healer ng Laguna na may mga bato na sinasabing nabahira ng dugo ni Kristo. Ang mga espiritista noon at ngayon ay madalas na magbahagi ng mga mistikal na karanasan na may naulat na mga makalangit na pagbisita at mga paranormal na pangitain bago sundin ang kanilang mga pagtawag. Ang nagiging resulta ng mga ganitong karanasan ay ang pagkakaroon nila ng mga kapangyarihang magpagaling o manggamot, katulad na lamang ng kaso ng isa sa mga pinakakilalang tao sa kasaysayan ng Pampanga. Ang mga pinagmula ng faith healing ay malaya sa ating kultura bago pa tayo sakupin ng mga dayuhan. Ang mga tinatawag na babaylan, katalonan at iba pa ay tumatawag ng mga espiritu upang pagalingin ang lahat ng uri ng mga sakit at salot. Eksperto rin sila pagdating sa mga usaping mutya, medalyon, anting-anting at iba pang mga pangontra sa anumang klase ng elemento. Si Apo Iro ay nagmula sa Sapang Bato. Ipinanganak bilang si Pedro Danganan noong ika-17 ng Pebrero 1907 sa Baryo Pamalatan, Lubao, Pampanga. Ang mga magulang naman niyang sina Alejandro Danan at Eusebia Samonte ay nagmula sa Angeles at Guagua. Pagkaraan ng isang buwan matapos mamatay ng ama ni Pedro ay naiwan siyang nahihirapan dahil sa mahinang kalusugan. Makinig ka sa akin, Eusebia. Anak, dalhin mo na ang apo ko sa Antipolo, doon sa Berhen. Pagkatapos ay magdasal ka sa mahal na Berhen. Tinitiyak ko sa iyo na iyan na lamang ang tanging pag-asa upang gumaling si Pedro. Ang sabi ng lola, dahil sa labis na pagmamahal sa anak, kahit napakalayo ng Antipolo ay hindi nag-atubili si Eusebia na isama sa paglalakbay patungo roon ang anak na si Pedro. Pero habang nagdarasal umano noon si Eusebia, ay walang kamalay-malay ang babae na sumisiksik sa karamihan ang noon ay walang bantay na si Pedro. Pilit umakyat ang bata sa altar kung saan mahigpit siyang kumapit sa sagradong imahe ng Antipolo. Labis na ikinagulat iyon ng mga peregrino at manlalakbay. Lalo na ng pagbaba ni Pedro ay malusog na ito at mukhang malakas. Napasigaw pa ang mga matatanda ng himala. Naghihimala ang mahal na Berhen sa bata. Doon daw nagsimula ang mga pambihirang pagbabago ni Pedro. Mula sa isang mapaglarong bata ay naging tahimik siya bigla at naging kaugalian ang pagsisiyasat ng sarili. Napansin kong napakalaki ng pagbabago ng apo ko mula nang bumalik kayo rito sa Pampanga galing sa Antipolo, anak. Madalas ko siyang mahuling nakatitig sa langit at bumubulong ng mga salita na
Tila ba'y nakikipag-usap sa Diyos, ang sabi ng lola. Walang maisagot si Eusebia sa ina. Nabanggit na rin naman niya sa matanda ang mga naganap noon nang dinala niya sa Antipolo ang anak. Hindi tuloy alam ng babae kung dapat ba niyang ikatuwa at ipagpasalamat ang himalang nangyari kay Pedro. Gumaling nga sa sakit ang anak niya, ngunit naging kakaiba naman ang bata. Minsan habang naglalaro ay nagsimulang magkaroon ng mga pangitain si Pedro. Agad niyang ikinuwento sa ina at lola ang naging kakaibang karanasan. Tila po siya parang sinaunang tao. May mahabang puting balbas po. Ang sabi po niya sa akin, pinagpala raw ako. Sabi pa niya, nais daw po niya akong magkaroon ng isang misyon. Ang sabi ni Pedro. Anong misyon daw anak? Ang tanong naman ni Eusebia. Ang magpagaling daw po ng may sakit. Tugon ni Pedro. Labis na namangha sina Eusebia at kanyang ina sa mga sinabi ni Pedro. Noong panahong iyon ay lumpo na si Eusebia. Sinubukan ni Pedro na noon ay edad 12 na pagalingin ang kanyang ina at ito ang naging kauna-unahan niyang pasyente bilang isang miracle healer. At sa pagkakamangha ng marami, matagumpay na napagaling ni Pedro si Eusebia mula sa pagkakalumpo. Masayang-masaya po ako, inay. Tinupad ng Panginoon ang kahilingan kong mapagaling kita bilang regalo sa kaarawan mo, ang sabi ni Pedro. Edad 12 rin si Pedro nang huminto sa pag-aaral. Doon na siya nagsimula sa bagong karera na naging sanhi upang makilala siya bilang ang kagalang-galang na si Apo Iro. Ang isa sa pinakatanyag na manggagamot mula sa Pampanga noong bago pa man magkaroon ng digmaan. Aktibo mula sa huling bahagi ng 1920s hanggang kalagitnaan ng 1930s, ang kanyang magic touch o mirakulang hawak ay nagpatuloy hanggang sa kanyang pagtanda. Si Pedro ay nagpagaling ng libu-libong tao mula sa Ilocos at Bicol. Mula sa pag-alis ng pananakit ng lalamunan na dulot ng tinik ng isda hanggang sa pagpapagaling ng mas malalang mga sakit. Ang higit na hinangaan ng lahat ay ang panggagamot niya ng walang hinihinging kapalit o bayad. Sa halip na sa mga ospital ay sa kanya agad nagtutungo ang mga taong nais magpagamot. Dahil doon, madalas magsampa ng reklamo laban kay Pedro ang mga nasa Departamento ng Kalusugan. Ang iba naman ay naniniwalang may alam siya sa hipnotismo at may tangan na mga mutya. Ang isang kilalang surgeon noon na si Carlos Simpao ay nagsampa ng kaso kay Pedro na naging sanhi ng kanyang pagkakakulong. Hindi nagtagal ay nawala ng paningin ang nasabing doktor. Nang bisitahin ito minsan ni Pedro ay ganap na napatunayang isa ngang mahusay na manggagamot ang tinaguriang Apo Iro. Maging si Dr. Simpao na alagad ng siyensya ay naniwala rin sa kanyang himala. Patawarin mo ako, Apo Iro, at maraming salamat sa iyo. Bumalik na muli ang paningin ko. Mula ngayon, isa na ako sa mga kapanalig mo at tutulong akong hikayatin ng mga mamamayan ng lugar natin na sa iyo magpagamot, ang sabi ni Dr. Simpao. Matagal na po kitang napatawad. Nauunawaan kita dahil ako man, noong ginamot ko yung mahal kong ina, halos hindi po ako makapaniwala sa nagawa kong himala. Mga kababayan, pinapayuhan ko kayong lahat, lalo na ang mga may sakit na palabasin ang inyong mga pananampalataya sa pamamagitan ng pagtirik ng kandila bilang parangal sa Berhen ng Antipolo, sapagkat siya ang nagkaloob ng pambihirang kakayahan kong magpagaling, ang sabi ni Pedro. Tinulungan si Pedro sa pagpapagaling ng mas marami pang mga tao ng kanyang ayudante o assistant
na si Apo Loton. Dahil sa nakamit na katanyagan, ang mga postcard ng larawan ni Pedro o Apo Iro ay ibinebenta tulad ng estampitas o holy cards sa harap ng mga simbahan. Lalo na sa Holy Rosary Parish sa Angeles. Makikita sa mga postcard ang isang lalaking may mahabang buhok. Halatang wiling-wili siyang humarap sa kamera habang tila nagpapahinga. May hawak na krus at nakasuot ng pares ng salawal at kulay pulang kapa. Ang isa pang larawan ay pagpapakita ng milagroso na nakaluhod sa harap ng pininturahang Berheng Maria. Hindi katulad sa mga contemporary pictures ng banal na komunyon. Ang masisipag na kapitbahay noon ni Pedro ay nakinabang sa pagdagsa ng mga manlalakbay sa pamamagitan ng paglalagay ng mga tindahan na nagbebenta ng mga merienda, holy cards, kandila at iba pang klase ng mga souvenir na nag-uugnay kay Apo Iro. May nailimbag ding libro tungkol sa pambihirang buhay ni Pedro na pinamagatang Buhay at Kasaysayan ni Apo Iro at Kanyang Mga Milagro. Bukod sa kakayahang magpagaling at gumawa ng mga himala, pinagkalooban din si Pedro ng kakayahang makita o masilip ang mga magaganap pa lamang. Kaya naniniwala ang iba na bukod sa marahil ay may taglay siyang mutya. Isa ring babaylan umano si Pedro. May mga hawak siyang kakaibang kakayahan. Isang patunay ang pangyayari kung saan nahulaan ni Pedro ang pagdating ng ulan. Hindi maipaliwanag ng kanyang mga kapitbahay noong minsang bumuhos ang ulan, ngunit ang mga bahay lamang ng mga ito ang nabasa habang nananatiling tuyo ang bakuran ni Pedro. Dahil doon ay nagkaroon ng pagnanais ang iba na magtago sa ilalim ng batalan o paliguan ni Pedro. Habang ang mga tao ay naghihintay sa napakahabang pila upang tumanggap ng kanyang pagpapala o blessing, may ibang pumupuslit at umaasang makakakuha ng tubig na ginagamit ni Pedro sa pagligo. Naniniwala silang may taglay iyong kapangyarihang panglunas sa mga iba't ibang klase ng karamdaman. Si Apo Iro ay mayroon din umanong kakayahang gumamit ng sabulag. Bilang pasasalamat, nagpagawa ang isang Tsinong milyonaryo ng bahay para sa mahusay na manggagamot. Nang makilala ni Pedro si Eufemia Kamaya, ay biglang nawala umano ang bisa ng taglay niyang kapangyarihang magpagaling. Ang anak ko ba ay umiibig? Ang tanong ni Eusebia. Opo, Nay. Noong unang beses ko pa lamang siyang masilayan, yung magandang mukha ni Eufemia, may kakaiba na po akong naramdaman. Ngayon lamang po ako nakadama ng ganito sa buong buhay ko. Ang sagot ni Pedro. Ngunit anak, paano na yung tungkulin mo? Napakaraming tao ang umaasa sa kakayahan mo, Pedro. Ang sabi ng lola mo, kailangang manatili kang malinis at dalisay. Hindi ka dapat magpadaig sa tukso ng laman, anak. Hindi ka basta ordinaryong lalaki lamang dahil ikaw ang kagalang-galang at tanyag na manggagamot na si Apo Iro, ang tugon ni Nanay Eusebia. Ngunit pinanindigan ni Pedro ang kagustuhang pakasalan ng babaeng iniibig. Labis yung ikinagulat at ikinalungkot ng mga tao, lalo na ng kanyang mga tagasunod. Sigurado ka na ba sa desisyon mong ito, Pedro? Handa ka bang talikuran ng lahat para sa akin? Ang sabi ni Eufemia. Oo, mahal ko. Bata pa lamang ako. Wala na akong ginawa kung hindi magpagaling ng mga may sakit. Sawa na ako sa atensyon, Eufemia. Gusto ko ring mamuhay ng normal kagaya mo. Inaamin kong masaya naman ako na nakakapagpagaling, na makatulong sa mga nangangailangan. Ngunit nang makilala kita, napagtanto kong nais ko ring maging masaya at bumuo ng pamilya kasama ka. Ang sagot ni Pedro.
Pero paano ang tungkulin mo bilang si Apo Iro? Espesyal ka. Kaya ikaw ang napiling pagkalooban ng mahal na berhen ng pambihirang kakayahan. Ayokong ako ang maging dahilan ng iyong kapahamakan, mahal ko. Ang tugon ni Euphemia. Wala kang dapat alalahanin, mahal ko. Dahil naniniwala akong mauunawaan ako ng Panginoon. Siya lamang, higit kanino man, ang nakakabatid ng lahat ng nilalaman ng aking puso. Ang tugon ni Pedro. Hindi na nga napigilan maging ang inang si Eusebia ang pagmamahalan ni na Pedro at Euphemia. Biniyayaan sila ng 5 anak, sina Mamerto, Florencio, Corazon, Librada at Simeona. Pagkatapos ng digmaan ay bumalik si Pedro sa lumang bayan sa Guagua kasama ang kanyang pamilya. Doon, sa pagitan ng mga healing sessions, nagtinda siya ng mga gulay, kumot at iba pang mga produkto. Nabuhay din ang pamilya ni Pedro sa mga mabubuting donasyon ng kanyang mga tapat na pasyente na nag-iiwan ng pagkain at mga regalo. Hindi kailanman ng pera sa kanyang pintuan. Ayon sa anak niyang babae na si Simeona, ang kapangyarihan ng kanyang ama na si Pedro o Apo Iro ay hindi kailanman nawala ng bisa. Ipinagpatuloy ni Pedro ang pagpapagaling ng libu-libong mga tao kahit noong may pamilya na siya. Lahat ay libre pa rin katulad ng dati. Hanggang may isang manghuhula ang hinulaan din ng kamatayan ni Pedro. Ang taong iyon ay hindi nakaranas ng anumang karamdaman o sakit mula sa pagkabata. Isang araw ay bigla na lamang itong may ibinulong. Malapit na akong kunat at iuli. Ang ibig sabihin daw niyon ay may kukuha at susundo kay Apo Iro sa lalong madaling panahon. Pagkatapos ng insidenteng iyon ay kinausap ni Pedro ang pamilya niya at may ibinilin siya sa mga ito. Kapag namatay ako, wag kayong papayag na maembalsa mo ang katawang lupa ko, ang sabi ni Pedro. At noong 15 ng Setyembre taong 1957, mapayapang namatay si Pedro o Apo Iro. Sa pagkamangha ng lahat, may 3 nakaputing lalaki umano ang dumalaw sa kanyang lamay. Ang lalaking ito na nakahiga sa ataol ay hindi pa patay. Babalik kaming muli upang sunduin siya, ang sabi ng isang lalaki. Naging palaisipan sa lahat kung sino ang mga misteryosong lalaki na bumisita sa bahay ni na Pedro. Ang iba ay naniniwalang hindi pa nga patay ang pinakamamahal nilang Apo Iro. Lalong tumibay ang paniniwala ng iba na talagang may tanga na mutya ang mahusay na manggagamot ng Pampanga. Ngunit makalipas ang ilang araw, walang kaalam-alam ang pamilya ni Pedro na naturukan pala siya ng isang mortician ng embalming fluid. Labis na nagimbal ito nang bumulwak ang sariwang dugo mula sa katawan ni Pedro. Matinding panlulumo naman ang naramdaman ng pamilya ng manggagamot dahil hindi nila natupad ang pangako kay Pedro. Nababantayang maigi ang bangkay nito upang matiyak na hindi iyon maeembalsa mo. Ang pagkamatay ni Pedro ay nabalita sa mga pahayagan. Ang kanyang libing ay nagmistulang prosesyon dahil sa libu-libong taong dumalo na mula pa sa iba't ibang antas ng pamumuhay. Mula sa mga VIP, opisyal ng gobyerno, hanggang sa mga kapitbahay at lahat ng naging pasyente at mga taong natulungan niya bilang si Apo Iro. Hinding-hindi nila malilimutan ang nag-iisang Miracle Man ng Pampanga. Hanggang dito na lamang po ang aking kwento. Maraming salamat po, Joseph ng Batangas City.